Matagumpay para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang naging state visit sa India. Dito ay ilang kasunduan nga ang nilagdaan na tiyak na magkapatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye ating alamin mula kay Simon Ong. This has been one of my most productive and constructive visits that I have ever had. Yan ang malugod na iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring dinner banquet na pinangunahan ng Indian President Draupadi Murmu. Kasunod ito ng matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa India kung saan 13 bilateral agreements ang nalagdaan na karamihan ay nakatuon sa defense, maritime cooperation, legal assistance, science and technology at iba pa. And I attribute this to the enduring closeness between the Philippines and India. And in the time that we have had here, short as it was, we have discovered a multitude of possibilities and areas of potential. Kabilang din sa kanilang pinaigting ay ang strategic partnership sa pagitan ng mga bansa mula sa digital cooperation, healthcare at pakikipagkalakalan. Tampok din ang pagbibigay ng visa-free sa Indian nationals na nais bumisita ng Pilipinas at ang visa free of charge scheme para sa mga Pilipinong nais bumisita sa India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Sinaksahan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Modi ang virtual release ng postal stamps. This new apex attests as much to the remarkably rapid growth, broadening and deepening of our 75-year-old bilateral relationship, as it does to the growing alignment of our interests and views on the challenges and imperatives of our time. Kaugnay niyan, hinikayat ng Pangulo ang Indian Business Group na mamuhunan sa Pilipinas. I am proud to share that our economy sustained its growth momentum, recording a 5.7% GDP growth last year. Our financial and banking sectors are healthy and robust, and our credit rating continues to improve and to receive stable and positive investment grades. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang daloy ng ekonomiya, kabilang na ang green lanes, pagtugon sa red tape at pagpapatupad ng mga batas na nakabatay sa pagpapalakas ng ekonomiya. Mas maraming oportunidad pa ang nagbukas, hindi lang para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa bansang India dahil sa naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patunay lang ito na tapat sa kanyang tungkulin ang punong ehekutibo, hindi lang para mapaigting ang ekonomiya ng bansa, kundi mapagaan ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.